Tawag tubig. Doon apoy failure si Moses. Tinuod na nga nagiging failure gid si Moses kay wala na gi-follow ang instruction sa Ginoo. Instead of speaking to the rock, ang iyang gibuhat, gibunal niya ang iyang sungkod sa makaduha. And yet, in spite of disobedience, ang Ginoo buswak gihapon sa tubig. Nga bisan man sa disobedience ni Moses, ang grasya sa Dios na gihapon nagkapainom gihapon sa mga tao nga giuhaw. Pero grabe gid ang ilahang Meriba. Grabe ang ilahang Meriba. The word Meriba means complain. Grabe ang ilang complain. Hangtod nga naabutan sila og 40 years. And in fact, wala gi usa kanila nga nakasulod sa land of promise. Even Moses and Aaron, wa sila kasulod sa land of promise. Usa na niya na katong ilang Meriba o katong gibuhat ni Moses nga wala siya naga-follow sa simple instruction sa Ginoo. Sayon man lang kayo ang instruction sa Ginoo. Speak to the rock. Sultihan lang ni mo ang bato. Gawas na ng tubig niya na. Kay giuhaw man mga tawanan sulti ang bato. Yun na no? Kita kulang taog pagtuog, pagsalig sa grasya sa Diyos. Bisan man sa panahon sa churches, kung atong ikumpara ang atong kahimtang sa mga Hudiyo, we are the same. Failure gihapon ta. Kay mukumplain man dahin ta, bisa gamay lang. Dali man kayo ta mukumplain. No? Ug kung sa itong ilang kahimtang sa ilang panahon, the same ang kahimtang sa mga magtutuo sa atong panahon karon. Complain. Discontented, dissatisfied, disappointed, frustrated. Mao gihapon. Ug unsa ang kahimtang nila sa unang panahon. Wala pa gid nato makita ug unsa ka gamhanan, unsa ka grasyoso ug unsa ka maayo ang atong Dios. Di pa gid makita sa tao ni. Not until makabot niya ang taas nga level sa gitawag nato spiritual maturity. So, ang kinabuhi sa tao, kuan gyud tungod sa atong old sin nature, no? Ug mao kana nga na may mga gitawag nato mga heroes of faith, no? Nagiging hero sila sa pagtuo tungod kay nabuhi sila sa pulong sa Dios. Nabuhi sila sa pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios. Og pipila lang na sila, no? Pipila lang na ang mga gitawag nato heroes of faith. Gamay lang na sila. And then naman siguro madugang nga sa church age, gamay man lang pud, no? Di man pud siguro sa inyong una-una daghan ka ang madugang sa heroes of faith sa church age. Gamay lang. Kaya kita nalipong man ta sa mga kalibutan ng mga butang. No? Di man gani nato usahay gani ang ato mga trabaho, mas priority gani nato kaysa mga buluhaton sa Ginoo. Kung anak mo gina, no? Sama sa gisulti ni Glinda kaganina, no? Yes, para sa tuwa, ug unsang makita nato mo'y para sa tuwa pinaka-importante. Sa akong obserbasyon lang gud, no? Sa usa ka semana, balik kaduha ra gyud ang atong Bible study nga klaro. Duha ra gyud ang Bible study nato ang klaro. Pero sa duha ka schedule nato sa Bible study, dili pa nato ma-perfect ba, no? Duha ra na, no?
Unsa pa kag himuna tong pito, no? Samot na gyud nga dili na gyud mag-perfect. Ano man, wa pa nato makita ang grasya sa Dios. Ang atong nakita, ang ato pang paningkamot, ang ato pang mga pamaagi, atong strategy, ang ato pang panglantaw sa mga kalibutan ng butang. Di pa nato makita ang kadako sa grasya sa Dios. The riches of Christ. Di pa nato makita. Kung mo ka na ang atong kinabuhi, kanunay gitang tawag na to, mapildi sa atong Kristoanong pagkinabuhi. Kaya magabasa ta diri sa Hebreanon 4, versikulo 12 ito sa 13, nagaingon. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, sinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magkahatag raon nga kitag husay. Akong hayon ang tanan sa pagtindog, mag-aampo ta. Amahan mo nga Dios, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya. Magapaupos kami sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Niningatak na mao ang pagsunod nga kanimo, pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Mao kaning imong kabubuton sa among kinabuhi karon, Father God, nga din makakaon ang among kalag sa imong pulong ug mamalig-on kami. Father God, we pray nga ikaw magatabang sa matag usa kanamo. Salamat sa imong paggamit sa imong alagad sa iyanong nga paagi nga din ang imong pulong among mapahinbahin kini sa saktong pagpahinbahin ug nga mga busog kami, Father God, diya sa espirituhanong bahin sa among pagkinabuhi. Among ginatugyan kini nga panahon nga kanimo. Salamat nga ikaw mahimaya sa tagsatag sa namo ang mga kinabuhi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawa. In Christ's name, Amen. Kaya manglingkuran tanan. Kaya ato sambaga aton ang kining usa ka diagram chart or flow in Christian service, no. Importante nga masabtan nato kini siya tungod kay kini gyud ang protocol plan of God para sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. Usahay kung dili nato masabtan kini siya, ang atong kinabuhi nga Kristohanon na imong devastated, no? So, sugod ta sa carnal man. Ginaisip na to atong kaugalingon nga carnal ta, no? Sa dihang carnal ta, wala gid mabuhat nga na sa tubangan sa Dios, no? Tanan nimong pagabuhaton, wala ta naghisgot ni unbelievers, no? Ang atong gisgutan magtotoo nga karnal, no? Kung karnal kang magtotoo, wala kay mahimo sa tubangan sa Dios. And in fact, atong nakita din ang Dios walay pagpakig-fellowship nga na nimo. Na ang relationship as father and son or father and daughter, but there is no fellowship.
So masabtan nimo na, no? Bisan man sa imong pag-evaluate sa imong kaugalingon karon, masayran nimo na you are not in fellowship with God or you are out of fellowship with God. Ikaw mismo kabalo ka ni anak, no? Ako kabalo ko, out of fellowship ba ko or in fellowship ba ko? Munang importante ang gitawag na to og pagsusi sa atong kaugalingon. So kung carnal ka, we are out of fellowship. There is no Christian service. Kasi naguna-una ta nga ang atong paglingkod diri, pagsimba, mo na ni siya. Tinuod sa imong una, mura kag nangalagad sa Ginoo, but in the sight of God, wala. Walay Christian service sa usa ka carnal nga magtotoo. So mo nang giingon diha sa 1 Corinthians 3:1, no? Nagasulti ako kaninyo sama sa mga taong kalibutanon, no? Ang taong kalibutanon, manggod, nagisgutan din na sa 1 Corinthians, nagisgot siya may tungod sa taong karnal, taong nagkinabuhi diya sa karnalidad o adunay sala sa iyang kinabuhi, no? So mo niyang gingon, apan ako mga igsuon dili makahimo sa pagsulti kaninyo ingon sa paagi sa pagsulti ko ngadto sa mga tawo nga espirituhanon kundi sa mga taong kalibutanon sa mga masusupa diha kang Kristo. So sa ato pa ang iyang diskutan kung ang usa ka magtotoo carnal siya, bata pa gina siya, masusup na siya, no? Ang iyang gikinahanglan is milk. Dili pa niya gikinahanglan ang meat, no? Dili pa niya kaya nga tunlon ang meat, no? O wala sila yung mahimo gawas lamang sa paggamit sa rebound. Gamit yun sa rebound. Hangtod nga dili siya magamit sa rebound, pabiling yun siyang karnal. Kasi naay usap ka butang nga nagbabag between God and Him, no? Dahil nagbulag sa ilaha. Di naman pwede makig-fellowship ang Diyos sa usa ka magtotoo nga naisala. Makig-fellowship lang siya sa usa ka magtotoo nga limpyo siya nga tubangan. So, naibabag. O kana siyang nababag, masulbad lamang pinagi sa rebound. Morning 1 John 1:9, di kamit na to, or Psalms 51, 1-2, or Psalms 35, maura na siyang mga bersikuloha ang gigamit din, no? Nga magagamit dito og rebound, no? So, pwede magagamit ito sa Psalms 51, 1-2, 1 John 1:9, o Psalms 35. And then, kini sa 1 Corinthians 11, just remember this, ang 1 Corinthians 11, verse 28, ang purpose ng ganyan is evaluation. Dili ni siya nagpasabot, nag-rebound ka diri, no? Kaya ang gisgutan din sa 1 Corinthians 11, 28, nagayon, apan ipasusi sa matag usa ka tawo ang iyang kaugalingon, ug unya pakana siya sa tinapay ug paimna siya sa kupa. So ang verse 28 sa 1 Corinthians naghisgot may tungod sa Lord's Supper. Nga before ka mo partake sa Lord's Supper, imong evaluate imong kaugalingon. Now, pag evaluate nimo sa imong kaugalingon, pag nakita nimo nga dili ka angayan, siguro na kay sala, dili ka pwede nga makapartake. There is no fellowship between God and man nga naisala. Nganong makig-commune ka, communion ang tawag ini. Nganong mo-appeal ka sa communion na you are out of fellowship with God. You can only have communion or fellowship with God when you are right with God. Meaning, limpyo ka sa tubangan sa Diyos. So, ang diskutan din sa 1 Corinthians 11, i-evaluate nimo imong kaugalingon. Pero pag evaluate nimo sa imong kaugalingon,
makita nimo nga di ka angayan na kay sala, mubalik gyapon ka sa 1 John 1:9. Kay evaluation man lang sa 1 Corinthians. Pag evaluate man lang sa imong kaugalingon kung dili ka angayan o angayan ka. So mubalik gyapon ka nga to sa 1 John 1:9 nga muyon ka nga Father God na di ko'y sala. Para mahimo kang limpyo. So ang 1 Corinthians 11:28 di makalimpyo sa imong kinabuhi. Igo lang nag-evaluate sa imong kinabuhi kung kinahanglan ba ka nga mogamit sa 1 John 1:9 o dili ba. So muna, gamit gyapon ka sa 1 John 1:9. Now, after using rebound, klaro man na, ang isgutan din na sa 1 John 1:9, mahimo kang limpios tubangan sa Diyos. Wa gilaing exposition din na. Kung maghisgutag 1 John 1:9, ang iyang exposition din na, nga once na mogamit ka sa 1 John 1:9, mo lang na nga bersikulo ang gihatag sa Dios nga grasya nga ni kanato nga makabalik ta nato sa iya. Mahimo kang limpyo before God. Kaya sa may gisulti sa 1 John 1:9, kung isugid nato ang atong sala, siya matinumanon. Nganong matinumanon man siya? Kumana dito sa cross siya matinumanon, automatic i-apply niya ang gibuhat sa cross. Siya matinumanon ug andam nga magapasaylo sa atong mga sala. Sa ito pa, ang atong sala, ang post na ito nga post-salvation sin, yan na pong pasayloon. Just remember, there is no forgiveness when there is no recognition. Muipikto ang iyang kamatayon sa cross, sa dihang muneng ka. Bisan tinuod, retroactive ang iyang gibuhat dito sa cross, forgiveness, may tabo lamang, alang sa dili magtotoo, sa diyang motoo sila. Diha mo ipikto ang forgiveness. Kaya kasi maguna-una ang tao nga, pagkamatay na bitaw si Jesus Christ sa cross, gibayaran na niya akong sala, so okay na ko. No. You are not yet okay. Kung unbeliever ka, you need to believe. Pag believe mo, your sin, your pre-salvation sin are forgiven. Then second, naluwas na ka. Pagkaluwas mo, nakasala na po ka. Ang protocol plan of God, imo na po nga i-confess or i-name or i-cite. If you don't name it, if you don't cite it, there is no forgiveness. Mahimo lang kang forgiven after you name it. Ang kuno nimo. Wa ka nangayon ka pasayloan, ha? You don't need to ask forgiveness. Kaya humana na sa krus, gibuhat niya, ang protocol lang hinganlan nimo. Imo lang isulti. Father God, namakak ko. Father God, nang libak ko. Father God, naggasit ko. Father God, nag-worry ko. Just as simple as that. No? And then, ang saan sa Diyos, yes, katong imong post-salvation sin. Just remember, duhan ni siya. Pre-salvation sin, katong dili pagkaluwas. Wapag ka maluwas, na kay sala. Daghang kay sala ng imong nabuhat. Pero pag tuon mo kang Kristo Jesus, limpyo itong tanang salaan. Siguro, may abot siguro ito, milyon. Kung muhangyo-hangyo ta, siguro, mo lang na itong 1,000 siguro. Perfect bighan na itong sala sa upata maluwas. Pero automatic to, sa diyang nituot kang Kristo Jesus, forgiven. Pagtuo lang ang solusyon na ito. Karon kay luwas naman ta, magkasala pa ta, dili na. Sala pa ta. So, saan itong buhaton sa sala? Alam mo, magtutukan lang nato, piyungan lang nato, nga si Jesus Christ dito, namatay na sa cross. Dili ginat malimpyo hangtod nga dili mo gamit ka sa 1 John 1:9. So you need to go back to 1 John 1:9. Kaya ang iyang sabi nga, pasayloon ka sa imong mga sala. Just remember that, pasayloon ka. Sa ito pa, mo ipikto diay ang imuhang kapasayloan sa imuhang post-salvation sin sa diyang imuhang hinganlan.
So, ang forgiveness ready na siya permanente. Kaya human naman sa cross. Pero mo ipikto siya sa diyang imong hinganlan. Pak, limpyo. Limpyo ka. Kasala na po ka ugma. Name na po ka. Pak. Automatic na siya. Matinumanon siya na. Anytime na mo rebound ka, automatic na. Matinumanon siya niya na. Kaya mo na yung gibuhat dito sa cross. So you are clean. Once you are clean, you are in fellowship with God. Once na limpyo ka, you are in fellowship with God. Sumugin ang prinsipyo Diyos. Nga nga itong pagkinabuhi, we are in fellowship with God because we are clean. There is no fellowship when we have sinned. Wala Diyos, dili pwedeng hitabo na. So we are in fellowship with God and then we are filled with the Holy Spirit. So, muna ang balang Espiritu nagatrabaho sa atong kinabuhi. Automatic na. Sa 1 John 1:9 lang, kanang tulo, automatic na siya. Clean, you are in fellowship with God and filled with the Holy Spirit. Now, mga bersikulo, Revelation 3:20, actually, ang Revelation 3:20, gigamit nyo sa pagsangyaw, apan, just remember nga, walay kalabutan ni siya sa pagsangyaw, no? Ang Revelation 3:20, nag-hiskap na tungkol sa mga magtotoo sa Laodicea. Mga magtotoo sa Laodicea. Nga, karnal, o busa, mingon diha sa Revelation 3:20, tanawa, behold, I stand at the door and knock. So, mo yang sulti, behold, I stand at the door and knock. Kinsang puta na iyang gitok-tok diri. Pultahan sa magtotoo nga karnal. So, behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice, bot na yung pasabot, bisan kinsang magtotoo nga makadungog sa akong tingog, and open the door din na, abrihan niya, bot na yung pasabot, bisan kinsang nga nakadungog sa akong tingog, ug moabri sa pultahan, nag-iskot na itong sa paggamit sa rebound, niya, uban ako kaniya, makigsalo ako kaniya. Ang pagsalo ng diskuta din na is fellowship. Fellowship, ang yung diskuta din na. Balik ang fellowship ninyo sa Revelation 3:20. Just remember, Laodicean Christians ang gisulatan ini, no? Pagsulat ni John the Beloved ini sa Revelation 3:20. So, the same sa Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. So, sugo ka nga magpapuno ka sa balang Espiritu. Unsa nga sugo nga nganong kinahanglan magpapuno ka sa balang Espiritu? Dapat limpyo ta kanunay. Dili man ta mapuno sa balang Espiritu kung dili ta puno. So, when we are filled with the Holy Spirit, here, nanadiri ang yieldedness. Now, matod pa ni Pastor Bob Chem, it does not mean that you are filled with the Holy Spirit, that you will always choose God's will and God's plan. Balik ko na ako matod pa ni Colonel Tim or Pastor Tim, it does not mean that you are filled with the Holy Spirit, that you will always choose God's will and God's plan. O tinurot na siya. Kaya bisan karon filled ka sa Holy Spirit, paglabas na to sa balay, paglabas na to sa simbahan, nganong makarnal pamanta na filled man ta sa Holy Spirit? Yes, tinuod na. Na-yieldedness nga gisgutan. Na-yieldedness nga gisgutan. Nganong importante ang yieldedness? Tungod kay either you are influenced of the Holy Spirit or you are influenced of the old sin nature. It does not mean nga filled na ka sa Holy Spirit na wala ang old sin nature sa imuha.
naagya po ng old sin nature sa sulod sa imong lawas. Nagbinirahay diya po na sila. Mo bitaw nang matingala ka, pag muanhi ka sa Galatians 5:17. Tanawa ha? Kung sa gisgutan diri sa Galatians 5:17. Sa Galatians 5:17, kaya ang mga pangibog sa unod, kasupak sa Espiritu, o ang mga tinguha sa Espiritu, kasupak sa unod. Kaya kining duha, nagakasinumpakay, sinupakay man ang usaw-usa, aron ka mo dili makahimo sa buot ninyong pagkabuhaton. So sabi pa, yun na niyang hitabok. Sa sulod sa itong kinabuhi, na nagbinirahay diha, na ang imong old sin nature na diha ang imuhang gitawag na to new nature na paminaw. Kaya importante kayo ni siya. Para sa usa ka magtotoo nga karnal, wala siya choice. Wala siya choice. Pag karnal siya, dili siya makapili sa mga butang na espirituhanon. Ang iyang mapili mo lang ang human good o human bad. Pero ikaw ng espirituhanon, na kay choice. Na kay choice. Ang sabihin mo ng choice? Clean ka before the Lord, in fellowship with God, and filled with the Holy Spirit. Kung tungod niya na, pwede kang mapili nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Balay karon, focus ta sa pagtuon sa pulong sa Diyos. May ka nga, ako yung sundon ang Diyos akong kinabuhi. Maminaw dito sa pulong sa Diyos. So nag-yield ka to the Holy Spirit. Sa imong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, nakakatun ka. So, that means, ang imong spirituality, nag-yield ka sa Holy Spirit. Ang sa resulta, divine good. Pero bisan pa, spiritual ka, kaya nasa ubos na yung old sin nature nimo, pwede po ka mapili sa ubos. Spiritual ka karon. Sa isa lang ang imong kakidlat sa imong desisyon, pwede ka mapili nga magkarnal ka. Pwede ka mingon nga, kapuya, ini maminaw, pulong sa Ginoo kuanjud ka nang, para sa imong ka nang, mawala imong concentration, di ba? No? Nga nung kapoy ng doktrina. Magkapoy. Sa imo lang kakapoy, nawala na ang imong tawag na to, pagkapuno sa balang Espiritu. Ngadto na ka sa unod mo nimo nga pangandoy nga, pahulay lang ko. Ano? Gamay ka nga bikin. So, either ang Romans 12:1 o 6:13, pwede ka nga mo yield to the Holy Spirit, pero pwede po ka nga mo yield sa old sin nature. Duhan imong yieldedness diri nga imong pagpilian. Pero bintahan na lang sa karnal. Kay karnal, wala maging siya mapili. Ang karnal nga magtotoo, ang iyang padulungan ng Diyos mo ang human bad o ang human good. Pero kung spiritual nga magtotoo, pwede siyang makapili og divine good. So muling gisgutan sa Galatians 5:16-18, o kang old sin nature, Romans 8:18, wala gi madawat sa tubangan sa Diyos. Now, tanawan ninyo ni. When you are filled with the Holy Spirit, pwede kang mag-appear of Bible study. Karon, Bible study ta, no? Pwede kang mag-evangelism. Pwede. Pwede kang mag-appear sa prayer. Ampo ka sa Ginoo. Pwede kang tabang sa mga nagkinahanglan. So, ang labas niya na divine good. Nga naman, you are filled with the Holy Spirit and then nag-yield ka sa Yaha. Nag-yield. Now,
ang old signature nimo, pwede gyapon, no? Pwede gyapon kang mo apil og Bible study. Pwede gyapon. Apil ko kag Bible study, apil ko Bible study. Pero nade kay sala. O mali mong motibo. Pwede po ka mag-evangelize. Pwede po ka mag-ampo. Pwede po ka maghatag. Pwede po ka magtabang. So, kini silang tanan atong nakita, mabuhat nimo in the energy of the Spirit, mabuhat po nimo in the energy of the flesh. So, duha ang labas niya, pwede daw kang nakanining Bible study, evangelism, prayer, giving, helping, or etc. pa diya. Pwede daw nga naani sa imuha nga ang imuhang yieldedness is to the flesh. So, nag-yield ka sa flesh, nag-yield ka sa spirit. Pero parihara nga, parihara nga gino. Di ba? Mabito ng usahay, kining atong pagka kanang agresibo. Once nga agresibo kay ka sa atong pagpangalagad, wala na itong mabantay nga ang atong pagka-aggressive di ay dili na nagabase sa gitawag na itong leading and guidance of the Holy Spirit. Nagkarakala na lang ta, wa takabantay nga na deta sa energy of the flesh. Flesh na din nato ang nagapaningkamot. Unog na nato ang nagapaningkamot. Ang paabot itong simbahan, is na ka sa simbahan. Abot ito Bible study, is na ka sa Bible study. Mag-ibang sila iso, pero ang tanong nito, energy of the flesh na dito siya. Gamay kayo ang bikil. Between energy of the flesh and energy of the spirit. Gamay kayo ang iyang bikil, unya, wala na. Out na ka sa gitawag na to protocol planong ka. Now, kung ako magkatanaw na siya, gitawag siya og human good. Now, may lang kay spiritual ka man, kung tungkol sa imong pagka-spiritual, is na kay option. Pwede kang maka-produce of divine good, pero just remember, pwede po kang maka-produce of human good. Bisan good, sa unsa nimong gibuhat good, no? Ako karon nagtudlo ko dire. Sa akong pagtudlo, kung energy of the flesh ya, ma-full ko dire sa ubos, human good. Pag energy of the spirit, meaning, ang balang espiritu nagatrabaho sa akong kinabuhi, pwede ko ma-full sa taas. Ug ako lang ug ang Ginoo ang nahibalo ni ana. Wa mo kay balos kuha, no? Di pwede na kay isulti sa inyo ha, no? Ug di po mo kinahanglan nga may balos kuha between me and God, no? Sa inyo po di po dapat may balos sa inyo ha. Between you and God. Kung namo di sa babaw, sa inyo, sa atong pag-Bible study karon, naba mo sa babaw, energy of the spirit ba? Or naba mo sa ubos, nag-Bible study ta, naba mo sa energy of the flesh. Ang atong unod, grabe ka malinglahon. Grabe ka malinglahon ang atong unod. Kaya ang atong unod, hambugirok, mapasigarbuhon kaya ng atong unod. Gusto siya mo exert og effort outside from the grace of God. So gusto niya siyang mutrabaho kunuhay, pero outside ay sa plano sa Diyos atong kinabuhi. Now, just remember, walay buhat sa tao nga madawat sa tubangan sa Diyos. Abot nasabtan ba na ninyo? Walay buhat sa tao nga madawat sa tubangan sa Diyos. Ang madawat sa Diyos, ang buhat ng Diyos sa Diyos. Masabtan niyo na?
walay buhat sa tao nga madawat sa tubangan sa Diyos. Di kita pwede nga ang atong effort mo atong i-offer sa Diyos. Ang buhat sa Diyos sa atong kinabuhi, maulay madawat sa tubangan sa Diyos. Mabito na sa Roma 8:8, hindi mong basahon ang Roma 8:8, kung sa'yo yung gingo din ha, ug ang mga nasa unod dili makapahimuot sa Dios. Ug ang nasa unod dili makapahimuot sa Dios. Basta mangutana ka, Pastor, para din akong paglakaw padulong sa simbahan, naglakaw ko o nagpliti ko padulong sa simbahan. Unsa man ni sa unod ni siya kay nanikamot man ko glakaw makabot og simbahan. Now, akong explain na siya. Pwede na siya na naglakaw ka padulong diri because you are filled with the Holy Spirit. Nag-yield ka. Pero pwede po to nga naglakaw ka padulong diri, nakaabot ka diri, nga nikamot di ka nga imong kusog ang nagtrabaho. Pwede po. Now, manani manggod na. Ang Diyos, walay madawat niya nga buhat sa tao. Ang buhat sa tao, dili acceptable in the sight of God. Ang buhat sa Diyos, nagyod ang iyang madawat. Naunsa ang buhat sa Diyos? Ngunang gibutangan ta niya o Holy Spirit. The indwelling Holy Spirit, atong itikap karon kadyo. Ngunang gibutangan ta niya o Holy Spirit sa sulod sa tuwa, para natay power nga makang-perfect na to ang power of the old sin nature. Without that power, dili na to kaya. Dili ta makaproduce o divine good. Wala buhat sa tao nga madawat sa tubangan sa Diyos. Ang Diyos, taas kaya niyang standard. Ang iyang protocol, taas kaya niyang protocol. Ang standard sa Diyos is 100% absolute. And it is only through the power of the Holy Spirit. That's why gibutangan kita niya nga power. Ihatagan ta niya Holy Spirit at the moment of salvation para nga magmadaugon ta sa atong Christian way of life. Kung wala na ito gi-utilize ang power, we are utilizing our energy. Gigamit na ito ang atong energy of the flesh. If we don't utilize the power of the Holy Spirit inside us. I don't know kung klaro sa inyo na, nasabtan ninyo na siya, no? Now, yes, of course, pwede po gihapon mag-worry, angry, hatred, gossip, etc. Pwede ka po, no? Huwag mo nang gitawag na itong human bad. So, bisan magtotoo ka, pwede ka nga makaproduce of divine good, pwede ka makaproduce of human good, and then pwede po makaproduce ta og human bad. Pareha nang nabalaka ka, human bad man na siya. Nasuko ka, nagdumot ka, naggasip ka, wala na lang nato gatod diri ang kanang stealing, killing, kay murag lawom na kayo na, pero mapil na sa etc. Nagbuto ko sabot ang atong kinabuhi, ingon ani ang atong taga. Now, kung sa gibuhat sa Diyos, dili madawat sa tubangan sa Diyos ang buhat sa tao. Bisan mo din sa kaluwasan, tanaw sa kaluwasan. Nabay contribution ang tao sa kaluwasan? Wala. Wala. Ang faith alone in Christ alone, perting insaktuhan na. Pero kung dili mo na masabtan sa insakto ang faith alone in Christ alone, pwede gyapon magkamali ka. Kaya na nagatuwa ng faith alone in Christ alone nga, naluwas sila tungkol silang pagtuo. Pero, ang explanation sa faith alone in Christ alone is, nituo ka, sa nang nituo ka,
ang efficacious grace sa Ginoo may epekto para sa imong kaluwasan. So naluwas ka, faith alone in Christ alone. Muna tinuod nga explanation sa faith alone in Christ alone. Dili tong niyo nga at ang ko, di naluwas ko. Di ako nakaluwas sa itong kagalingon. What is capacity makaluwas sa itong kagalingon? Ang Diyos lang. Ang grasya sa Diyos. Just remember, ang usa ka magtutuo gani, dili man gani siya magiging makaproduce of divine good. Magtutuo na siya, spiritual na siya, pwede pa gani siya mapili siya sa ubos. Unsa pa sa dili magtutuo. Ang dili magtutuo, wala gid siya mahimo. Kini ra gyud niyang mahimo, kining sa old signature gid siya padulong. Either human good or human bad. Mao gani mabuhat sa dili magtutuo. So wala yung usap ang buhat sa dili magtutuo nga madawat sa tubangan sa Dios. So sa salvation wala madawat, wala gibuhat sa tao din na. Wala contribution ang tao diya sa iyang kaluwasan. Unsa may contribute niya nga ang tao total depravity. Buti pasabot nga ang usa ka tao nga nahimugso sa kalibutan sa hatagan siya soul life sa Ginoo at the moment of birth. Dahil kutumos lang siya. Body and soul. Dahil kutumos. O sa niyang dako, nilabang na siya sa age of accountability, kinahanglan mutuo na siya kang Kristo Jesus. Dapat mutuo na siya kang Kristo Jesus. Pero kung nimbar na siya 20 anyos, kung sa niya mabuhat nga kanang gitawag na to makatabang para sa kaluwasan, wala. Ang word nga total depravity of men, buti niya ipasabot nga kunat na nga tao, wala siya human spirit, body and soul. Ug tungod kay wala siya human spirit, dili siya magkasabot sa mga espiritualong butang. Sa 1 Corinthians 3:14. So kung dili man siya magkasabot sa espiritualong butang, yun na yung metabo. Ikaw karon nagsangyaw ka sa usa ka dili magtotoo. Dili magtotoo yung gisangyawan ha. Unsa gani anyang kahintang totally corrupt. Dili siya magkasabot sa mga espiritualong butang. Kaya di man siya magkasabot sa espiritualong butang, bisag kung saon mo na pagwali din na, mangugat na lang ang imong tutunlan din na o imong liog, di na siya makasabot sa espiritualong butang sa tawahanon nga paagi. Di siya kasabot nga na. Sumala pa sa 1 Corinthians 2:14. Now, karon, kung saan may trabaho sa balang espiritu, nung may trabaho ng balang espiritu, nga naman, walang nahimo ang tao. Walang nahimo ang tao para sa iyang kaluwasan. Kinahanglan muduol ang grasya nga to sa iya. Kaya di ba ni kasabot, ang balang espiritu, mag-act siya as human spirit. Sa iyo man nagkanan. Ang grasya sa Diyos, gikan sa common grace, dito mag-act siya as human spirit, and then, di man siya kasabot sa espiritual ng butang kay corrupt man siya, ang Holy Spirit may mag-inhuman sa iya, may magtrabaho sa iya, nga makasabot siya. So, it is the work of the Holy Spirit hapon ang nagtrabaho para sa iyang kaluwasan. So, karon nakasabot na siya. Tingnan lang ha, corrupt na tao, dili makasabot sa espiritual ng butang, pero nakasabot siya because of the grace of God. Grasya sa Diyos. Walang nagiato na ining kalibutan na. Bisang nagikan sa kaluwasan. Tungkol sa grasya sa Diyos, nakasabot siya. Karon,
Dinha na ang desisyon. Matuo siya o dili. Sa buwan masabtan niya ang pulong sa Diyos, walay laing conviction ang balang espiritu sa John 16 verse 8. Walay laing bersikulo nga nagatudlo niya na. Kung siya itrabaho sa balang espiritu sa iya. Ang John 16:8, kung imong pagkatanawon, maurag din niya iyahan i-convict. Trabaho ko sa balang espiritu. Ngayon sabihin, o ginigabot na niya, iyang pailon ang kalibutan may tungod sa sala, o sa pagkamatarong, o sa hukom. No. Ang balang espiritu, mo nilang i-convict sa unbeliever. Siyempre ang unbeliever. Kung sa doon niya, o ginigabot na niya, iyang pailong ang kalibutan. Kasi yung kalibutan na rin. Unbeliever. Iyang pailong ang kalibutan may tungod sa sala, o sa pagkamatarong, o sa hukom. Now, unsa may problema sa sala? Now, pagabot sa verse 9, may tungod siya. Kaya na ang explanation sa verse 9. May tungod sa sala, kay sila, wala man mosalig kanako. Now, ang sala niya yung disputan din na paminaw. Importante din siya. Ang sala ng disputan din, hindi itong sala na nakapatay, nakapangawat, nakapang-libat, ng rape, unsa ba ito? Nanulis, dili itong sala niya yung disputan din. Dili itong sala. Ang sala niya yung disputan niya sa verse 9, may tungod sa sala, kay sila wala man mosalig kanako. Ang sala niya yung i-convict din is the sin of unbelief. Ingon niya itong di magtotoo. O kinahanglan mo tuo na kag Kristo. O niya, nakadungog siya sa usa ka magwawali at kinahanglan tuuhan mo si Kristo Jesus. Kaya si Jesus Christ namatay sa cross. Gibayad niya ang tanan nimong sala. Ug sa tak nga mutuo kung dawat ka niya, maluwas ka. Pasayloon ka sa tanan nimong sala. Pre-salvation sin. Sumuli rin i-convict sa balang espiritu pag-una. And then, sunod, i-convict sa balang espiritu, ningunan po siya sa sunod, sa 9, at sa verse 10, may tungod sa pagkamatarong, kaya kung muadto man sa amahan. Now, unang ninyo siya, may tungod sa pagkamatarong. Buot nyo ba, ipasabot nga, ikaw nga magkasasala, kinahanglan makasabot ka, nga si Kristo Jesus matarong. 100% si Jesus Christ matarong. Mabito ng mutipon siya sa Diyos nga mahan. Kaya pareha sila matarong. 100% silang matarong. Kung dili ka makatipon dito, kung dili ka mahimong matarong, dili ka makaadto sa langit, kung dili ka makapusis o matarong. So, muna ka ba ng i-convict sa balang espiritu? Mahimong kang matarong positionally, makadawat ang 100% imputed righteousness. O sabihin, madawat ang mga 100% imputed righteousness, maluwas na ka at tukas langit. Morning kadua. And then ikatulo sa verse 11. Siya, o may tungod sa hukom. Nang i-convict po sa balang espiritu ang may tungod sa hukom. Dali, kaya ang punuan niya ng kalibutan na gihukman naman. Buti ko sabot. Sila na makasabot ka ha? Kisa may punuan niya ng kalibutan na Satanas. Si Satanas, hinukman ang itambong sa rin ng mga kalayo. Kinahanglan makasabot ka nga kung dili po ka mutuo kang Kristo Jesus, ang iyong maluluwas, dito po ka sa inawang kalayo. So, kung tulong ka ng utang, morong trabaho sa balang espiritu, pagkambit sa usa ka dili magtotoo, para mamutuo siya kang Kristo. Na si Jesus Christ namatay sa cross, gibayaran niya ang tanan natong sala. O nga, dili kinahanglan libadura, walay kinahanglan living ang kaluwasan sa tao.
Kaya nabay magtudlo nga, tuon si Kristo. Mga langit ka pa kayo niya, pero manawas ka. Gisagulan o libadura. Just remember nga sa salvation, wala nagtinahanglan o addition ang kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Ayaw yung dugani ang kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Once na dugangan mo na siya, libadura na siya, leaven na siya. O just remember nga, ang doctrine of the leaven, it talks about heaven. Basta leaven gani, heaven ay ang isutan din na. Tanang ni idugang, legalism, that's heaven. Libadura na siya. May nga, dapat magmatarong na mo. Kinahanglan nga magmatarong na. Pero kung magiging legalista ka, dili pinasikat sa imong pagsulti sa iya nga mamatarong mo sa katao. Ang imong pagka-legalista na imong libadura siya. Ang mga parisyo, unsay libadura sa mga parisyo? Unsay ilang leaven? Religion. Religion ang ilahan. Di gusto ko ito ni Jesus Christ. Kaya nang gituhan, ang ilagay ng religion. Yun nila. Puwas na mo ito kay Jesus Christ. Hantod namatay si Jesus Christ sa cross. Hantod karon mga Uriyo, wala gyapon mo ito nila. Nga naman, kung sa nilahan gituhan, kung sa may libadura nila, live nila, ang ilang religion. So, ang uban na trap sa religion, ang uban na trap sa legalism, ang uban na trap sa ilang mga rituals. Muna, mga leaven na siya, no? And just remember that leaven is heaven. Kinatay take up gamay, dugang. So, atong itikap ni gamay, isumpay na ito dito. Spiritual capacity, no? Dapat na natin capacity. Kung sa man capacity, pastor, kaya na bitaw ni mo mukapakapa, bitaw ka? Kaya na bitaw ni mo, kaya na ka nga magmadaugon ba sa imong Christian way of life ba? Wala kay spiritual capacity, di ka magmadaugon sa kalibutan. Well, ato naman ito na ng capacity number 1, capacity for life. Kung gitudlo ni Iksong Linda ganina, magsigi ginitag complain, wapagita kapasar niya na. Magsigi ginitag react, wapagita kapasar. Magsige ginitag kabalaka, wapagita kapasar sa atong kinabuhi. Di kita kaabot sa promised land. Magsige lang tagtanaw-tanaw sa promised land ini. Magsige lang tagtanaw-tanaw sa unahan, di ka kaabot sa spiritual maturity. And just remember, ang atong promised land mo ang atong spiritual maturity. Dapat makabalog itam, naday capacity for life. So, kung dali gani kay kang mahiubos, dali kay kang mag-react, dali kay kang masuko, dali kay kang maglagot, dali kang magdumot, wala kay capacity for life. No? Kinahanglan makaangkon kita nini. So, dili na kayo nato ni take upon ang capacity for life kay uma naman tanini. Then, capacity for love number 2, uma naman po tayo ni. Capacity for love, no? Imo na yung gigugma ang Diyos. Ganina lagi, nagkanta tatong what I have, i-offer na ko tanan sa Ginoo, no? All that I am, all that I have. Ang sa to? Saan ba to?
ihatag nimo tanan sa Ginoo lagi daw, no? Then, Lord, I offer my life to you. Basig, ang kuminting rin lang ito na opera. So, mabot ang panahon nga, kung higugma na gid mo ang Diyos, may mo nang tinuod nga kanta, no? Lord, ako na dyan ihatag ang tanan sa imo. Ikaw na gid ang priority number 1 sa akong kinabuhi. No? Okay man ang gandahan, no? Pero kung dili tinuod sa imong kinabuhi, magsikag ingon sa imong maulaw ka, no? Magsikag ingon sa imong kinabuhi nga, di mo tinuod sa kuwa, So, love for God. Just remember ang imong paghigugma sa Dios, resulta ni siya sa imong love of God. Nasasadyang nasabtan mo nga ang Dios dugma gyud siya. Ang Dios maayo kay sa atong kinabuhi. Wa gyud panahon nga dili siya maayo sa atong kinabuhi. Kita lang naguna-una nga ang atong panahon dili maayo. Anining panahon na dili maayo ang akong kahimtang karon. Nga murag suko ka. Na napili mo kasuko ang Diyos kay dili maayo imong kahimtang karon. Pero ang Diyos walay panahon nga dili siya maayo sa atong kinabuhi. Kanunay siyang nag-provide sa imuhang panginahanglanon, pagkaon, provide sa imuhang transportation, communication, na nag-provide siya sa tanan. Hangin, provide siya hangin, adlaw, ulan. Grabe ang provision sa Ginoo. Bisan man nga failures ta sa atong Christian way of life, nagpadayon ng iyang grasya. Ubot niya nga magkinabuhi ka sa grasya. Magkinabuhi ka niya sa grasya, ubot niya sa bot niya. Dapat mag-enjoy ka sa imong spiritual life. Dapat magmalipayon ka sa imong spiritual life. So, ang love for God niyang gisgutan din nganong mahigugman nimo ang Diyos. Now, karon, mangutana ko, kung higugman nimo ang Diyos, unsa may imuhang pangandoy sa imong kinabuhi. Dapat you are occupied with Christ. Hindi mo mahigugma siya kung hindi ka occupied with Christ. Dapat siya ang nasa imong una-una kanunay. Kining tanan Ginoo grasya ni gikan ni kanimo, no? Love for God, no? So sa dayang nasabtan mo ang gugma sa Dios, imo jud siyang higugmaon usab. So gitawag na sa reciprocal love. May aggressive love, may responding love, no? But mutikap tag isa diri, impersonal love mo na ning sa tanang mga tao, no? Nga ang imong paghigugma sa tanang tao walay kondisyon, no? Dili nimo siya higugmaon tungod kay maayo siya sa imuha. Bisan magdili siya maayo sa imuha, kasi kini mo nga gugma, resulta mo sa imong espirituanong pagtubo. Sa dang nitubo ka, nay gugma nga nitubo diha sa imong kinabuhi. Nga kinahanglan mo higugma gid ko sa Dios. O kinahanglan mo higugma pud ko sa bisag kinsa nga tawo. Anay tawo nga badlongon. Dili na tungod sa iyang pagkabadlongon, kundi tungod na nimo. Nga na kay gugma nga anak lang gina siya, sige lang makadawat ka ko anak niya. So not because of him, but because of you. Nga nausab into Christ-like character, into Christ image. So munang mahigugma na ka. Naman tayo tiri na ta karon sa ikaptag isa. Capacity for happiness, no? Kanunay naton ning ginatun kining capacity for happiness is the source of true happiness. Psalms 43:4. Ang Diyos, wala gyud panahon ang Diyos nga wala siya magmalipayon. Wala. Nganong di man siya magmalipayon? Nga siya may hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Ug siya magbubuot sa tanan. Ug gawas pa niya na nahibalo siya sa tanang event. Tanang event. From eternity past to eternity future, nahibalo siya.
O tungod ka na ibalo siya nining tanan, wala surprising sa iya ha. Wala sa inyo nga, nagmahay ko sa inyo ha kay nahimo mong makasasala. Wala na siya ha. Kuha na siya, language of accommodation na nang isulat niya sa Genesis. Genesis 6, no? Akong panunupan ng yuta kay nagmahay ko sa mga tao na akong gibuhat. No. Kuha siya nagmahay. In eternity past, na ibalo na siya niya na. Ang iyang gibuhat, language of accommodation. Ang hustisya niya ay ipahamtang kung kaya ang tao makasasala. But sa sunod siyang kinabuhi, nasa tinuod na kalipay. In eternity past, God designed a grace plan whereby He can share His perfect happiness with man in time. Now, inanit. Paragraph number 1, ang katuyuan yun sa Diyos na magmalipayon ka samtang nakas kalibutan. Mo ang unang plano sa Diyos. Pero mo gina, musulod ka dito sa iyang plano. Musunod ka sa iyang kabubuton para magmalipayon ka. Kaya once na mugawas ka, bisag gamay lang, mystery na yun. Nada yung kasuko, nada yung kagool, nada yung kaguliyang, ng self-pity. No? Once na outside ka sa iyang plano, nada yun ang itawag na itong mystery. Pero ang kabubuton nyo sa Diyos, ninakay kalipay, samtang nakasiyota. Ang paragraph number 2, nga, yes, nakay hingpit ni kalipay in eternity. Kanagid mo nito na kanindot na. Wala na ni problema ng eternity kay wala naman gina. Saad naman na niya, no? Pero samtang buhay pa ta karon, dapat mag-enjoy ta, no? This is possible only through man's regeneration and subsequent perception of Bible doctrine. Now, ang yung buto sa butere, ang usa ka tao dapat maluwas siya. Ma-regenerate siya. Kaysa dang maluwas siya, yes, may muna siyang nana siya, just remember, nana siya relationship with God. Now, unsa man yung pagkabato ng kalipay, fellowship with God. A relationship with God must come first before sa fellowship with God. There is no fellowship with God kung wala tayo relationship. So, dapat naging tayo relasyon sa Diyos pag-una, pag nanatay relasyon sa Diyos, sunod kasi ang plano, in fellowship with God ka, magmalipayon kita. No? O ng mga versikulo yung giskutan din John 15:11, Philippians 4:4, rejoice forevermore, 1 Thessalonians 5:16-18, ang verse 17 din rejoice forevermore, or 16 siya na. Rejoice forevermore, 16, 17, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God. No? So, muna ng kabubuton sa Diyos. Plus it's sharing the happiness of God. Sharing the happiness of God is the maximum genuine happiness attained by the believer who reaches spiritual maturity. Mo gining pinaka-goal sa atong kinabuhi. Nga sa sulod sa atong kinabuhi, dapat nagitay tinuod ng kalipay. Nagitay contentment. Walay complain. Ug unsa man tong nasa imong karon, naniud to ka, pagpanood to nimo, unsa man sud-an ninyo, pagkalipay. Unsa sanina nimo, pagkalipay kung sa sanina nimo. Ayun ang papangita tong wala. Mag-uol ka na ato kung mangita pa ka sa wala. Magkalipay ka na sa naa, contentment. Wala, no? Unsa may pang opportunities kinabuhi, no? Dapat magmalipayon ka, no? Imong pagabuhaton. This happiness is an enduring state of inner peace, confidence, and contentment. Mag-ubang gini sila. Peace, confidence, and contentment, unrelated to any detail or circumstances of life. Yes, walay kalabutan ini ang gitawag na itong mga circumstances. Kung nakay kalipay sa Diyos, nakay kalinaw, nakay confidence, nakay contentment. So this believer with plus 8 has the happiness of God residing in his soul. So God shares his happiness with the believer by sharing his thinking, which is revealed in His Word. So, yun ang din yung itabo. Ang Diyos, i-share niya ang iyang happiness. Pero ang iyang happiness, just remember
O sa iyang happiness, mao niyang thinking. Kung ang iyang thinking, mao ang iyong thinking, kasi may tabo, na kay happiness. Kaya ang Diyos, ang iyang thinking is the mind of Christ. Pag wala huna-huna si Jesus Christ sa pagbuhat ng dautan, wala huna-huna si Christ nga manghilabot. Ang huna-huna ni Jesus Christ magyud ang pagbuhat ng mga maayong butang. So kung ikaw naghuna-huna po ka like the thinking of Christ, naghuna-huna ka sa mga huna-huna ni Jesus Christ, magka-share ka sa happiness. The happiness of God. Makabot nimo ang happiness of God. So, mo din ni Jesus Christ nga ang iyang kalipay gusto niya nga ihatag kaninyo o sa diyang may nyo lang iyang kalipay gusto niya nga mamahingpit, no? Hingpit. Dapat fully yun. Dapat sa sunod sa iyong kinabuhi na true happiness. True happiness is a mental attitude based on divine viewpoint. Hindi mo makita ni sa human viewpoint, ha? Ang true happiness is a mental attitude based on divine viewpoint. Maguna-una gali ka sa mga kwarta sa kalibutan, miserable ka na yun. Kay, dili, kwarta ang gisgutan din divine viewpoint. Maguna-una ka sa mga espiritual ng mga butang. Maguna-una lagi ni ka kung saan yung pagkapareha kang Elon Musk, miserable na gid, nakakatulog pagkagabi na. Una-una naman ka, unsaon ako nga mapulihan ako si Elon Musk, ha? So, unsaon mo pagkabaton og happiness of God, which is revealed in His Word, no? True happiness is a mental attitude based on the divine viewpoint. When God's thinking becomes the believer's thinking, the believer shares in God's happiness. So, when God's thinking, kung maning thinking sa Ginoo, just remember nga wala gi-thinking ang Ginoo nga magpakasala, wala gi-thinking ang Ginoo nga mag-self-pity, mag-worry, wala hatred, wala thinking of God, wala sa thinking niya na. So when the thinking of God is your thinking, then you share the happiness of God. Mala siya, no? Jeremiah 15:16, Romans 12:3, 2 Peter 1-3. So wisdom is the basis for happiness. Dapat natin kaalam. How blessed, Asher sa Hebrew, is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. The believer who finds wisdom is the believer who learns and metabolizes Bible doctrine and applies it to experience. So dapat na kay pulong sa Diyos. The Bible uses the term plero, translated made full. The word plero is full and complete to indicate that attaining happiness is a process. Di ka makabaton ng complete happiness. Nga, kaysa lang yun, pag dawat na mo sa Ginoo, happy din ka. Is na kay happiness nga luwas na ka. Pero, ang happiness nga yung gisgutan din is inner happiness. Completed happiness is a spiritual maturity. The believer who functions under consistent post-salvation epistemological rehabilitation will eventually achieve this enduring genuine happiness. Sabot, ang ganing post-salvation epistemological rehabilitation, kanunay nimong pagtuon sa pulong sa Diyos, mga doktrina, antod nga, ang thinking sa Diyos, mahimusab nimo nga thinking. Mara ba na atong thinking karon? Dili pa, no? Paglabas na to, kalibutan pagyapon na atong thinking, no? But I know nga kung ang goal mo is spiritual maturity, ang imong pangandoy, ang unsa hindi una-una sa Dios, mapo imong pagkauna-una. So sa Psalms 119:2 describes believers whose priority is Bible doctrine. How blessed, that means how happy are those who observe His testimonies, that means bandits, who seek Him with all their heart. Then the Holy Spirit is the power source for sharing in God's happiness. John 14:26, John 16:13, Romans 14:17. Well, din lang sa tataman kay napaday kay Lord Supper, no? Kung ngayon ato ang mga no?